Mga kabayan, kasama ko po yung mga kaibigan na aksidente po kami. Ayan, ito po yung kotse. Hindi pa ako makalabas, sandali. Hindi ko pa nakikita yung buti wala pong nangyari. Saka doon po sa nabundol, wala naman pong nangyari hindi maganda. Ayan po Ayan po mga kabayan, durog po yung harap ng sasakyan at may tumutulo. Is it safe? Ayaw ko mapakita yung kasi may CCTV po dito. Sabi ko doon sa foreigner po na huwag siya magsinungal dahil may CCTV dito. Pero sinabihan ko po siya kasi dito kailangan calm na. Pasalamat na lang walang bata doon sa kotse niya. At dito walang bata po. Kaya lagi pong isusunod na seatbelt kahit saan. First time po nangyari po dito sa Finland. Pero medyo masakit po yung dito ko dahil sa seatbelt. Tingnan ko po. Grabe po. Salamat po sa Panginoon at ligtas po kaming lahat. Ayaw pong magalit din dun sa nabundol po. Kasi naka-red, nag-trip pa rin po siya. Ayaw pong magalit kasi calm din po siya. Hintayin na lang po namin dito yung pulis saka yung kung ano po mangyayari. Grabe po. Ang sakit sa dibdib. Kung tingnan ko po mamaya. Kakaawa din po siguro nang mamadali kami. Nakita ko po may pangalan po na magde-deliver po siya ng pagkain. So kaya lang sumasakit po yung left chest ko. Papating po papa-observe. This is 18. Kuulemma matkustella vähän vasempaan kylkeen. Ayan, tumawag po yung mga kasama ko po na ay nako. Sabi sumasakit tong left chest ko. Ayan po mga kabayan, ito po durog na durog po yung harap ng sasakyan. Ito sumasakit po sumasakit po dito sa bandang baba ng left chest ko. So titingnan din po ito. Ayan po mga kabayan, namating na po yung ambulansya. Hindi ko po pwedeng kuhanan ng video po sila to respect their privacy po. Ito lang pong kotse. Medyo sumasakit yung left chest ko. Pupunta po yung ambulansya po dito maya maya. Kasi ngayon hindi ko pa masyadong nararamdaman. Pero sa loob, sa labas di ko alam kung mayroon pong pasa. Pero sa loob ng dibdib ko nararamdaman ko pag umubo ako parang masakit. Hindi po parang masakit na masakit. Papasalamat po kami sa Panginoon kasi wala pong nasaktan. Siyempre yung aksidente po sa amin, dideliver po siya ng pagkain from other counter po. Calm naman po siya. Nakipag-cooperate naman po siya. Importante wala pong nasaktan, ligtas po lahat at wala pong bata doon sa sinasakyan niya. Nakakawa din po siya. Talagang shock din po siya. Sabi po, wala naman pong gusto yung nangyari sa amin po lahat. Kaya ngayon po mag-ingat po tayo, lalagay po tayo ng seatbelt kahit nasaan po tayo o mamamasyal. First time po nangyari po sa akin to. Pagsasalita po kayo medyo yun, nararamdam ko na yung sakit sa dibdib ko. Paano po mga kabayan, update ko na lang po kayo mamaya. Kasi masakit po yung dibdib ko after po ng ambulansya. Napakabilis po ng response po dito. Ilinis po nila yung sasakyan at tapos yung ambulance parating na rin po. I-rest ko po muna sa ko kasi masakit po yung left chest ko, yung lower left chest ko kasi yung sa side ko po dyan sa harap ng passenger ito po yung mas worse, doon po ako nakaupo. Ayan po mga kabayan, natanggal na po yung mga sasakyan. Ayun po yung nabunggo po na hindi po pwede ipakita ang plate number. Natignan po yung left chest ko ng ambulance, may sumasakit po pero sabi sa seatbelt sa sobrang pero pag sumakit pa daw po okay naman daw po, wala naman pong broken bones, tapos mag-take po ako ng painkiller. Pero pag hindi po okay, shock po ako. First time po nangyari ito, pasensya na po kasi nangyari ito sa buhay ko. Napapasalamat po sa Panginoon sa ito, yung sinasabing second life. Papasalamat din po, walang nangyari po dun sa yung isang sasakyan. Siya po yung may sala pero wala na pong sisaan mangyari sa ganito po kasi dito sa Finland, tulungan, kailangan maging calm lang. So kailangan po maging yan po. Gusto ko pong umiyak kaya lang wala. Pasalamat po ko sa Panginoon. Second life po ito.
isang bagay po ang natutunan ko po na napakalaki po dito sa Finland, yung respeto po talaga sa kapwa. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil wala pong nangyari po dun sa isang sakyan at sa amin po. Yung may kasalanan po talaga isa na ano na po na-report na po sa police. So magkaka-fine po. Hindi ko po alam. Basta importante po wala pong nasaktan. Saka yung calmness, yung pagiging mahinahon, yung din po natutunan ko, walang murahan na nangyari. Sinabi ko lang doon kanina sa isa na calm din na hindi ka pwede magsinungaling kasi may sisit. Inamin niya naman na siya may kasalanan. Nakakatawa po pag ganun. Hindi po natutuwa sa nangyari. Ibig sabihin doon sa pagiging matapat po. Kaya po dito sa Finland, honesty po talaga. Yung literal siya nasabi, honesty is the best policy. Nangyari po talaga po dito yun. Dahil ko pong nararamdaman. Kaya sa araw-araw, yun po yung puhunan ko po eh. Yung respeto, saka yung pagiging matapat po. Hindi naman po ka-perfect. Siyempre, hindi naman po laging matapat po ako. Kaya sana po, ganito pagsalita ka, medyo sumasakit pa rin po yung left chest ko. Yung, itong lower left chest. Sana daw po sa pressure daw po ng ng seatbelt. Nararamdaman ko po ngayon, shock pa rin po, hindi ko po alam. Meron po mga kabayan, pag nasa bahay na lang po. Ito po yung sinasakyan po namin. Mas hindi po magandang nangyari kung saan po ako nakupo kasi hindi ko po mabuksan po talaga kanina. Nandito po talaga yung pressure po sa akin. Hindi sa driver's seat, wala po masyado. Buti naman po at ibig sabihin sa driver wala pong nangyaring kasama ko po. Wala pong nangyaring mga kasama ko. Walang nangyari pong masama. Safe po lahat. Yan po kaya mag-wear po tayo ng seatbelt. Napaka-importante po. Niligtas po kami ng Panginoon sa araw po na to. Hindi ko pa po oras. Pagsuot po talaga ng mga safety measures kahit nasaan po. Pag-practice po ng safety measures ng mga pangligtas katulad ng seatbelt, napakalaking bagay po talaga. Ito po yung sasakyan na nag-over speed. Buti safe naman po yung driver. Di-deliver po siya ng pagkain. May parang sa Pilipinas po yung mga food delivery. Gusto lang po maghanap buhay. Yung mga ganito po, ito ayoko pong sisihin siya kasi respetuhin din po natin yung mga nagdadrive, nakamotor man o nakasasakyan o ano ginagawa, nakabisikleta. Kasi minsan po talaga lutang po minsan ang isip po nila dahil sa pag-iisip. Sa pagdadrive ka, anong oras, minsan mamadali po talaga sila sa oras. Pinagdarasal ko po sa kanila, lalo na po yung mga magdi-deliver po, yung kaligtasan po nila. Pagdasal po natin sila, dahil napakahirap po mga ginagawa po nila. Tapos sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko po alam kung ano pong magiging sanction o penalty. Naway hindi maayos po. Papasalamat po sa Panginoon dahil ligtas po siya. Dito po napakabilis po ng proseso pagdating po sa insurance company. Yun po talagang napakaganda po ng serbisyo dito. Kapag nangyari po ang ganito, makatawag po dali sa masak yung dibdib ko. Makatawag po kayo sa insurance company po agad. So po pupunta po ditong tow truck from the insurance company at yan po, check po nila for assessment. Tingnan nyo naman po nangyari sa sasakyan. Durog na po yung harap. Tsaka hindi na po gumagana. Punta po na po dito yung tow truck. Yan yung nakaibigan ko po, okay na po sa po tumatawag po sa insurance company. Ayun po yung police car. Saan po nangyari po yung aksidente kasi chine-check po yung isa. Yun po yung dahilan bakit po nagkaroon ng aksidente. Siyempre hindi niya po gusto, aksidente po yun. Away maging okay po siya. Wala naman po sana siya kasi kanina shock din po siya eh. Mabait po, nakikipag-cooperate. Ayan po mga kabayan, dadali na po ng insurance company. Ang kagandahan po, meron pong police report para po ma-justify sa insurance company. Yun po yung kagandahan. Napakabilis po ng service. Hindi po abutin ng 1 oras. At ayan po, napakabilis po ng aksyon ng ambulansya, ng police. Kahanga-hanga po, sobra-sobra. Kaya yung tax po na binabayaran po talaga dito, binabalik po talaga sa tao na talagang sobrang kahanga-hanga. Talagang first priority po talaga nila yung life, yung buhay po ng tao. Ayan po, dumating na po yung towing machine. Yung isang nasa likod po, nasa likod nga pala ng driver seat. Pasensya na po
Yung sa side ko lang po yun, doon ako nahihirapan lang. Basta ito po kasama ko po yung finished father ko, sinundo na po ako. Dito po ako sa bahay. Ayan po mga kabayan, dito na po ako sa bahay. Medyo masakit pa po yung lower left na chest ko. Pero hindi na po ganun kasakit, hindi po katulad kanina. Under observation po. Hindi na po ako dinala sa hospital dahil chinek na po ng nurse ambulansya at wala naman itong pong broken bones kasi first aid nila, tingnan yung pinipress-press kami, masakit daw po. Sabi ko sa loob, sabi niya, ano lang po sa seat belt. Pero until tomorrow kung may masakit pa, tumawag daw po ako kasi may report naman po ako. Kaya yun, gumising po ako ng umaga, pumunta po ng diretso sa sir. Pero pag hindi ko po kaya pupunta po yung ambulansya dito, ayaw ko naman po at medyo okay. At sabi niya, nung nurse, minama ko ng 600 gram po na painkiller, 2 peso kasi meron po dito painkiller 300 grams each. Ayun, siya na medyo nahihirapan akong magsalita. Hindi dahil sa sakit sa dibdib, medyo na shock po sa na trauma. Mag-ingat po tayo ngayon. Consider ko po ito na second life po ako. Parang yung adrenaline, alam niyo po yung nakita po ninyo nababangga kayo. Tatlo po kami sasakyan, okay naman po kaming lahat. At nakaawa din po syempre yung may kasalanan. Pero wala na pong sisiyan kasi naging kalmado naman po lahat dahil yung may kasalanan po mag-deliver po talaga ng mga pagkain lang sa customer. Pag po natin sa inyo mga nagdi-deliver din kasi naghahanap buhay din po sila. Aksidente po talaga, hindi po natin iwasan. Pero pag po natin bigyan ng rason lahat na kung nagdi-deliver na sasakyan tayo, lagi tayong tama. Maging mabait po tayo sa sasakyan, sa kalsada, sa traffic. Huwag pong mainit ang ulo. Huwag pong masyadong magmamadali kahit di mainit ang ulo dahil hindi nyo po alam kung ano po mangyayari. Buti na lang po walang mga bata po sa mga sakay. Pinaka-the best po. Pero pinaka-the best, safe po kami lahat. May konting, ayun lang, sa masakit yung left. Yung kaliwang ilalim po ng dibdib ko. Pero sabi nga po sa seatbelt po yun dahil biglang mipit po yung seatbelt at yung pressure, yung pag-aabangga. First time po nangyari sa akin to. Hindi ko po alam naramdaman ngayon, shock po. Ang hirap pong paliwanag. Basta, ingat po tayong lagi. Lagi po sinasabi, ingat po tayong lagi. Lalo na po sa kalsada, sa labas, kahit saan po. At sobrang nagpapasalamat po ako dahil yung mga taong pinakikisama po dito, minamahal ko po, tinuturing ko pong parte po ng buhay ko at ng pamilya, ay talagang kahanga-hanga po. Ayan po ang magiging punan po natin kahit saan makisama po tayo. Iwasan po natin ng inggit. Iwasan po natin ng insecurity, inggit po. Hanggat pinakisama po tayo ng tawag po tayo mag-abuso kasi yan po matutulong sa atin. Alam po ninyo, kahit minsan may samaan kayo ng loob, pero pag may nangyari po sa inyo, kahit nyo kasamaan ng loob nyo o kung may pinagsamaan kayo, tutulungan po kayo. Mangyari po yan, totoo po yan. Minsan kasi umiral po ngayon mga pride. Kaya kahit nasaan po tayo, makisama po tayo. Sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon dahil may mga tao po na narito na nagmamahal po sa akin at talagang sobrang minamahal ko po. Siya na po medyo naluluha din ako. Basta lagi pa tayong ingat, basta inulit ko kahit anong mangyari, basta laging positive vibes, good vibes. God bless, po lagi magandang araw. Laban lang.